Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome to our reflection of the 7 last words of Jesus in preparation for our celebration of Good Friday. Samahan natin ang ating Panginoon sa kanyang mga huling oras dito sa lupa bago siya malagutan ng hininga dahil siya'y nakabayubay sa krus upang pagbayaran ang ating mga kasalanan at linisin ang mundo sa kasamaan at kasalanan. Salamat po, Panginoon, na sa inyong pagkaloob ng inyong buhay, inihandog niyo ito para sa aming kaligtasan. Kaya nga po, labis ang aming pasasalamat sa inyo. At syempre po, naway suklian naman natin mga kapatid ang labis ng pagmamahal ng Diyos para sa atin. Sa pagkakataong ito, nasasamahan natin siya sa 7 huling wika. Kaya mga kapatid, halina at makisama, makiisa, makinig sa 7 huling wika ni Jesus. Father, forgive them. They don't know what they're doing. Jesus prayed, Father, forgive them. They don't know what they are doing. Dividing up his clothes, they threw dice for them. The people stood there staring at Jesus, and the ringleaders made faces, taunting. He saved others. Let's see him save himself. The Messiah of God, huh? The chosen, huh? The soldiers also came up and poked fun at him, making a game of it. They toasted him with sour wine. So you're the king of the Jews? Save yourself. Printed over him was a sign. This is the king of the Jews. My dear brothers and sisters, wish you all a blessed Passion Week. In a particular country, there was a king who was ruling that country so long. There were some rebellious ministers also in that country. And of course, they were doing some rebellious actions throughout his ruling time. Once all those rebellious ministers caught by the king's army, they were asking for pardon. The king was so generous and merciful. So that king granted pardon to all those rebellious ministers. By seeing this, some of the friends of this king were asking, or they were surprised. And they said, "We were surprised for your action. Did you not say that all those rebellious people should be killed? Did you not say that all our enemies should be destroyed?" The king replied, "Yes, but I could not see any of these rebellious people, any of these enemies." Yes, my dear brothers and sisters, forgiveness flows from the heart of merciful person. Yes, my dear brothers and sisters, today we are reflecting upon the last words of our Lord Jesus Christ on the cross. And when he was on the cross, he said, "Father, forgive those people. They do not know what they are doing." Yes, my dear brothers and sisters, Saint Faustina once said, "Oh Jesus, the sacred heart is the
ocean of mercy. Yes, my dear brothers and sisters, we can see the merciful ocean on the face of Jesus Christ. When we go through the healing scenario of our Lord Jesus Christ, of course, we can see the merciful face at the end, the culmination of forgiveness. Look at Mark chapter 2. There we see a healing of paralyzed person. Jesus Christ was using the word forgiveness. Again, Mark chapter 3, there we see the healing of a person with withered hand. Jesus Christ was using again the word forgiveness. Now, let me take your attention more deeply here. It is not only the physical healing, it is also the healing of our mental and spiritual life. Look at Luke chapter 7. There we see a woman who was washing the feet of Jesus Christ, and she was also received the forgiveness. And again, John chapter 8, a woman caught by the adultery act, and Jesus Christ was also using the same word, forgiveness. Yes, my dear brothers and sisters, forgiveness is something beautiful. When we reflect upon this forgiveness, of course, there is an ultimate question. Why did Jesus say those words of forgiveness? It may be because of his mission. Yes, my dear brothers and sisters, he wants to save everyone from the clutches of sin. That's why he is on this earth. Yes, my dear brothers and sisters, Jesus Christ came to this world to save everyone. He became a suffering servant. Of course, it is the fulfillment of the prophecy. Prophet Isaiah chapter 53, that we see a suffering servant. When we come to the first letter of St. Paul to Timothy chapter 2, there we can see he became a ransom for many. Jesus Christ became a ransom for many. Yes, my dear brothers and sisters, how he became a ransom for many. John chapter 19, there we can see the beautiful journey, the suffering journey of our Lord Jesus Christ. He was mocked by the people. He was beaten by the soldiers, scourged at the pillar, crowned with the thorns, and he was carrying the heavy burden of that cross, and at the end nailed on the cross. Yes, my dear brothers and sisters, all those sufferings for us. Yes, my dear brothers and sisters, that was the culmination of the forgiveness of our Lord Jesus Christ. Yes, my dear brothers and sisters, we are already in the passion of our Lord Jesus Christ. At this juncture, let us reflect upon these passion journey, especially the forgiveness journey of our Lord Jesus Christ. May this thought inspire our life a lot. May this thought give strength to our life a lot. May this passion be a blessing to our life, our family, our entire world. Amen. Lord Jesus, you chose to embrace the cross, even knowing it would cause you pain. Instead of anger, you chose forgiveness. Instead of hatred, you chose love. Teach us to choose peace even when it's difficult, even when it hurts. Transform our hearts so that we may live, and if needed, sacrifice for love. Amen. O Diyos ng awa at habag, tingnan ang iyong mga anak, nanunumbalik
iyo kaming Ama. Jesus kong kaawa-awa, sa krus ka'y nagdurusa. Kasalanan ko ang may gawa, aking sinisising lubha. Truly, I say to you, today you will be with me in paradise. One of the criminals hanging there mocked him, saying, "Are you not the Messiah? Save yourself and us." But the other rebuked him and said, "Do you not fear God? We are suffering from the same sentence. We have been punished justly, for we are paying for what we have done. But this man has done nothing wrong." Then he said, "Jesus, remember me when you come into your kingdom." And Jesus answered him, "Truly, I tell you, today you will be with me in paradise." Ang pangalawang huling pananalita ni Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Luke 23 verse 43. Dalawang bahagi ang aking refleksyon para sa ating lahat. Una, ang mga kasama ni Jesus nung sila'y nakapako sa krus, mga kriminal. Ito ay si Hestas at si Dismas o Dimas. Si Hestas ay may pagkamayabang, salbahe. Biruin mo, sabihin sa Panginoon, ikaw ba'y Jesus? Abay, palayain mo kami dito na kami ay makatakas. Ngunit siya ay sinagot ng mabuting kriminal. Itong si Dimas. At si Dimas, sinabi niya, tayo ay nararapat dito, ngunit ang taong ito ay walang kasalanan. Panginoon, ang pagkilala niya sa Diyos. Ako ay huwag niyong kakaligtaan o kakalimutan sa inyong kaharian. Ang dalawang magnanakaw na ito ay malubha ang ginawa sa siyudad nila, sa mga tao, kaya't nararapat lang silang ibitay para hindi na maging salot ng lipunan. Ngunit makikita natin, mayroong mga taong talagang salbahe at mayroong mga taong sa kasalbahihan ay binibigyan nila ng pagkakataon na sila ay makapagbagong buhay. At ito ay ang mabuting magnanakaw na si Dimas. Nagbagong buhay nung makilala si Jesus. Naawa sa Panginoon sapagkat siya'y inosente. At dahil dito, mga kapatid, siya ay nagbalik loob sa Panginoon. Alam po ninyo, believe ako dito sa magnanakaw na itong si Dimas. Biruin ninyo, sentensyado na siya, nakuha pa niyang nakawin ang langit, makapasok sa langit nang siya ay sagutin ng Panginoon, isasama kita sa langit dahil ikaw ay nagbago. Si Dimas nga pala ay santo, ay kinilala ng simbahan bilang patron saint ng mga prisoners at saka yung mga condemned. At March 25 ang kanyang pista. Ano po ang mensahe sa atin dito sa pangyayari sa buhay ni Jesus sa kanyang mga huling oras? Nakasama niya si Dimas na nagbagong buhay. Tatlong bagay. Una,
Luke chapter 1 verse 37. Nothing is impossible with God. Kaya nga po, huwag tayo mawawalan ng loob. Maski na gaano tayo kasama sa mata ng Diyos at sa tao, kung tayo'y magbabalik loob sa Kanya, bibigyan ka ng pag-asa ng Panginoon na makasama niya. Ang pangalawang mensahe ng Panginoon para sa ating lahat, Luke chapter 5 verse 32. I have called not the righteous but sinners. At yan ay pinunta ng ating Panginoon dito sa lupa para sa ating mga makasalanan. Hindi para manatiling makasalanan, kundi makalaya tayo sa sala na ating gustong ginagawa sa tulong at biyaya ng Panginoon. Sa totoo lang naman, mabubuting tao tayo. Mababait tayo. Nai-influensyahan lang tayo ng mga paligid natin na hindi maganda at masasama. Ngunit kung tayo'y iiwas sa mga iyan at tayo'y magiging matino sa ating pamumuhay, hindi tayo nalalayo makapasok sa kaharian ng Diyos. At ang pangatlong mensahe para sa atin, John chapter 3 verse 17. For God sent His Son not to condemn the world, but that the world might be saved through Him. Yan po ang pinunta ni Jesus para sa ating lahat. Iligtas tayo. Ang tanong, magpapaligtas ka rin ba? Sa aking pangalawang pagninilay sa pananalita ni Jesus ay tungkol naman sa langit. Ang paraiso. Mga kapatid, napakaganda ng mensahe ni Jesus sapagkat ang kanyang pangalawang pananalita ay isang paalala, isang paanyaya, kaya't paghandaan na. Ito ang hamon ng ating Panginoon. Pinaaalala sa atin na ang tunay na tahanan natin ay hindi dito sa lupa. Na isang araw, lahat ng iyong tinitiran at ari-arian ay parang bula na mawawala. Sabi nga ni St. Paul, Philippians chapter 3 verse 20, our citizenship is not here on earth, but up there in heaven. Kaya kung alam natin yan, pagsikapan natin na tayo'y maging tapat na mga miyembro ng kaharian ng Diyos. In my Father's house, John chapter 14, verse 2, there are many places that where I am, you also may be, that where I am going, you know the way. Yan ang pakay ng Panginoon. Makita ka sa langit. Pero paano ikaw makakapunta sa langit kung hindi mo tatalikdan ang iyong kasamaan at kasalbahihan? Halina, magkumpisal, magbagong buhay para ito'y isang takda na talagang tayo'y desidido makapunta sa langit. Kaya nga ito ang turo ng bagong katekismo, 1024. Heaven is the state of supreme, definitive happiness. At ang ligaya ng langit ay sapagkat ikaw ay kapiling ng Diyos. At paano pupunta ng langit? Ayan, sinabi sa Ebanghelyo, Mark 12, verse 29. Ano sabi niya? The key to heaven is love. Love God with all your heart, mind, soul, and strength, and love your neighbor as you love yourself. If you do this, you are not far from the kingdom of God. Dalawa po ang habon ko sa inyo sa pananalitang ito para sa pangalawang refleksyon. Una, ang sabi ni St. Ambrose, for to live is to live with Christ. And where there is Christ, there is life. There is the kingdom. Kaya mga kapatid, ikaw ba'y Kristiyanong totoo? Sinusunod mo ba ng tapat si Kristo? Kung ikay nagnanais makapasok sa langit, si Kristo ang sundan mo. And ito ang maganda naman,
na sinabi ni Saint Teresa of the Child Jesus. Ito sabi niya, I will spend my heaven by doing good here on earth. Kung desidido ka pala, pumunta ng langit, pakita mo dito pa lamang sa lupa na ikaw ay nagpapakabuti at nagiging makadiyos sa asal, sa isip, sa salita, at sa gawa. Mga kapatid, naway ito ay nagbigay sa atin ng paanyaya at paalala na tayo ay dapat hangarin ang makarating sa kalangitan. Sinasabi ko sa inyo, isasama ko kayo sa kaharian ko kung kayo'y magiging tapat sa akin. Amen. Lord, fill us with your wisdom, enlighten our minds. Help us understand that true happiness is found only in you. Open our eyes and remind us all that there is hope and freedom from the past. Remind us that our true destination is your eternal home. Amen. In Him alone is our hope. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. What we have to offer that does not fade or wither, can the world ever satisfy the emptiness in our hearts? In vain we deny. In Him alone is our hope. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. Women, behold your son, behold your mother. Standing near the cross of Jesus were his mother and his mother's sister, Mary, the wife of Clopas. Also present was Mary Magdalene. When Jesus saw his mother and the disciple whom he loved standing nearby, he said to his mother, "Woman, here is your son." Then he said to the disciple, "Here is your mother." From that time on, the disciple took her into his home. Ikatlong wika. Babae, narito ang iyong anak. Narito ang iyong ina. Sa unang tingin, tila simpleng habiling lamang ito ni Jesus mula sa krus. Parang huling bilin ng isang anak sa kanyang ina. Ngunit sa totoo, napakalalim ng kahulugan ng mga salitang ito. Sa gitna ng matinding paghihirap, nakita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal na alagad. Kahit siya ay nasasaktan, ang pansin niya ay nasa iba.
Pinapakita nito ng tunay na pag-ibig ay hindi nawawala sa oras ng pagdurusa. Lalo pa itong nagliliwanag nang sabihin niya, babae, narito ang iyong anak. Hindi niya inilalayo ang kanyang sarili kay Maria. Sa halip, pinalalawak niya ang pagiging ina ni Maria. Hindi na lamang siya ina ni Jesus, kundi ina ng lahat ng alagad. Siya ay nagiging espiritual na ina. Sa paanan ng krus, isinilang ang bagong pamilya, ang pamilya ng pananampalataya. Si Maria ay nanatili sa tabi ng krus. Hindi siya tumakas sa sakit at lungkot. Nanatili siya sa pananampalataya. Tinuturuan niya tayo kung paano tumayo sa harap ng ating sariling mga krus sa buhay na may tapang, pagtitiwala at pag-ibig. Siya ang larawan ng isang tapat na alagad na nanatili kay Kristo kahit mahirap. Ang pananyaring ito sa atin, tayo man ay pinagkakatiwalaan ni Jesus sa isa't isa. Ang pananampalatayang Kristiyano ay hindi para nag-iisa. Ito ay buhay pamilya. Kapag nagmamalasakit tayo sa kapwa, ipinagpapatuloy natin ang pag-ibig na ipinakita niya sa krus. Sinasabi ng Ebanghelyo na mula noon, tinanggap siya ng alagad sa kanyang tahanan. Hindi lamang nakinig ang alagad, kumilos siya. Tinanggap niya si Maria sa kanyang buhay. Ganito rin tayo tinatawag. Hindi lamang makinig sa salita ni Kristo, kundi isabuhay ito araw-araw. Sa ikatlong wika ni Jesus, ipinapaalala sa atin na kahit sa gitna ng paghihirap, ang pag-ibig ay lumilikha ng pagkakaisa. Ang krus ay hindi lamang tanda ng kamatayan, ito rin ang simula ng bagong pamilya na pinag-isa ng pag-ibig ng Diyos. Sa ating pagninilay, itanong natin, tinatanggap ko ba ang mga taong pinagkakatiwala sa akin ng Diyos? Tinuturing ko ba silang pamilya at hindi pabigat? Nanatili ba tayong tapat kay Kristo tulad ni Maria kahit mahirap? Mula sa krus, parang sinasabi rin niya sa atin, narito ang iyong ina, narito ang iyong pamilya. Naway tanggapin natin ang regalong ito at mamumuhay bilang mga anak ng kanyang pag-ibig. Jesus, beloved Son of the Father, you have shown us the fullness of your love for humanity by giving us your mother. Even in the midst of your suffering, you thought first of the needs of others. Strengthen us in moments of weakness and despair, so that like Mary, we may stand faithfully by your cross. Let our faith, hope, and love grow, fully revealed in your mother, and may we be able to say to her, Mary, my mother,
I am also your child. Guide me through Christ your Son. Amen. Huwag kang mangamba, di ka nag-iisa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Minamahal kita. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay akin magpakailaman. Ako ang Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangamba, di ka nag-iisa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Minamahal kita. My God, why have you forsaken me? And darkness fell over the whole land, from noon until 3 in the afternoon. At 3 o'clock, Jesus cried out, Eli, Eli, lema sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? Isang mapagpalang Biyernes Santo po sa ating lahat. Sa pagpapatuloy po ng ating pagninilay sa mga huling wika ng ating Panginoong Hesus habang siya'y nakabayubay sa krus. Ang ika-4 na wika po ang aking bibigyan ng pagninilay. Hindi po maikakaila na lumaki ako sa probinsya, bata pa lamang ako ay nasaksihan ko na ang iba't ibang pakikibaka ng mga tao sa buhay. Sa amin pong komunidad, madalas kong maririnig ang mga tanong na puno ng pagod, sakit at paghahanap ng pag-asa. Halimbawa po, may mga magulang na napapabuntong hininga. Ano ba namang klaseng buhay ito? Parang wala nang kaginhawahan. May pamilyang nagluluksa. Bakit siya ang namatay? Paano na kami ngayon na kanyang mga naiwanan? May estudyanteng nagsusumikap ngunit nadidismaya. Nag-aaral naman ako mabuti. Bakit bumagsak pa rin ako? May naghahanap ng trabaho na nawawalan ng loob. Ang dami ko nang inaplayan, bakit hindi pa rin ako natatanggap? At may mga may sakit na halos mawala na ng pag-asa. Bakit ako nagkasakit? Kapag ang tao ay labis na nahihirapan, iisa ang sigaw na madalas po nating marinig. Diyos ko,
Diyos ko, bakit ako? Kung susumahin po natin ang lahat ng mga tanong na ito, tila iisa lamang ang kanilang sinasabi. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Habang ako po'y lumalaki, hindi lamang ito ang tanong ng ibang tao. Dumating din po yung panahon na naging tanong ko rin ito sa sarili kong buhay. Lumaki po ako na walang kinagis ng haligi ng tahanan. Nakita ko kung paano kami itinaguyod ng aking ina bilang isang single parent. Araw-araw kong nasaksihan ang kanyang pagsusumikap upang maitawid kami sa pang-araw-araw na pangangailangan. Pinagsasabay niya ang trabaho sa opisina at pagtitinda po ng mga kutkutin na binibili niya sa Divisoria noong araw. Madalas ko ring marinig sa kanya ang mga salitang, mahirap talaga ang buhay. Mahirap talagang mabuhay. Bata pa lamang po ako, namulat na ako sa realidad ng kahirapan at sa pangarap ng inang naghahangad ng unting ginhawa para sa kanyang mga anak. Sa kabila po ng lahat, may isang pangarap na patuloy pa rin kumakatok sa aking puso, ang pumasok sa seminaryo noong mga panahong iyon. Nung una, hindi ito madaling tanggapin. Para sa aking ina, dagdag gastos lamang yan. Mas mabuti pang mag-aral ka na lang, magtapos at magtrabaho upang makatulong sa pamilya. Ngunit habang lumilipas ang panahon, hindi ko kayang ipagwalang bahala ang tawag na iyon. Sa huli, pinili kong sundin ang tinig ng Diyos kahit ako ay may permanente ng trabaho. Akala ko noon, kapag sumunod ka sa tawag ng Diyos at ipinagkatiwala mo sa Kanya ang lahat, even ang iyong pamilya, ay magiging maayos ang lahat. Ngunit hindi pala. Hindi pala ganoon kasimple ang buhay. Kahit na nasa landas na ng pagtugon sa Kanyang tawag, hindi nawawala ang mga pagsubok. May mga pagkakataong may pangangailangang hindi agad natutugunan at may mga sandaling tila kulang pa rin ang lahat. Nung ako po'y bagong ordinang pari, lalo ko napagtanto na ang buhay pari pala ay hindi madali. Maraming pagsubok, maraming tanong, at maraming sandali ng katahimikan na kung saan hinahanap mo ang presensya ng Diyos sa mga ordinaryong pangyayari. May mga pagkakataong ding napapatanong ako, mayroon nga bang Diyos? Totoo bang ito ang aking bukasyon? Ano ang ginagawa ko rito? May mga sandaling gusto ko nang sumuko. Ngunit sa bawat panalangin, lalo na sa katahimikan, sa harap ng banal na sakramento, unti-unting ipinapakita ng Diyos sa akin ang aking nakaraan. Mga karanasang minsan ay pilit kong tinatakasan, ngunit mas nais niya palang harapin ko ito. At sa aking paglingon sa mga iyon, nakita ko ang isang mahalagang katotohanan. Sa mga sandaling akala ko ay wala ang Diyos, sa mga sandaling pakiramdam ko ay napakalayo niya, doon pala niya ako kalong-kalong. Minsan hindi po natin agad nakikita ang Diyos sa gitna ng paghihirap. Ngunit kapag tayo'y lumingon sa ating pinagdadaanan, doon natin matutuklasan na hindi pala niya tayo iniwan kahit kailan. Tahimik man, ngunit naroon siya, umaakay, kumakalinga at nagdadala sa atin. Mayroon po isang kwento tungkol sa isang lalaking nananalangin sa harap ng isang imahe ni Kristong nakapako sa krus. Tinanong niya ang Panginoon, Panginoon, bakit kung kailan mas lumalapit ako sa iyo at mas sinusunod kita, mas dumadami ang bagyo sa aking buhay? Ito po ba ang napapala ng mga lumalapit sa iyo? At tila sumagot naman si Kristo, pasensya ka na. Alam mo, sa sobrang pagsama mo sa akin, sa sobrang pagdikit mo sa akin, pati katawan mo ay nabahira na rin ng aking dugo. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, napakalaking ginhawa ang malaman na mayroon tayong isang kasama sa ating pagdurusa. Isang nagsasabing, hindi tayo nag-iisa. Isang nagsasabing, naranasan ko na yan. Napagtagumpayan ko na yan. Kung nakaya ko, kaya mo rin. At ang kasama nating iyon ay si Kristong nakabayubay sa krus,
na sumigaw, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" Marahil para sa marami, ito yung pinakamapait na wikang binitawan ni Jesus habang siya'y nakabayubay sa krus. Isang sigaw ng sakit, ng paghihirap at ng pagtatanong. Ngunit ano nga kaya ang malalim na kahulugan ng wikang ito? Ano kaya ang nais ipakita ni Jesus sa atin sa kanyang panaghoy? Ang ikaapat na wikang ito ni Jesus sa krus ay isang makapangyarihang patunay ng ganap na pakikiisa ng Diyos sa sangkatauhan. Ipinapakita rito ni Jesus ay hindi madaling maging Diyos, kundi tunay din siyang tao. Sa kanyang pagkakatawang tao, hinubad niya ang kaluwalhatian ng kanyang pagkadiyos upang makiisa sa ating abang kalagayan. Tinanggap niya ang kahinaan ng pagiging tao, ang makaramdam ng sakit, takot at pag-aalinlangan at pagdurusa. Sa lahat ng bagay ay naging katulad siya natin, maliban na lamang sa paggawa ng kasalanan. Ang kanyang panaghoy sa krus, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" ay hindi lamang sigaw na matinding sakit ng katawan, kundi malalim na daing ng pusong sugatan. Sa panaghoy na ito ay mababanaag ang ilang mahalagang karanasan ng tao na naranasan din ni Kristo. Una, ang sakit ng pagtataksil at pag-iwan ng mga kaibigan. Ang mga alagad na kanyang minahal at itinuring na kaibigan na para rin niyang mga kapatid ay nagkawatak-watak sa oras ng panganib. Si Judas Iscariote ay nagtaksil sa kanya. Si Pedro na nangakong hindi siya iiwan ay 3 ulit na nagkaila. Ipinagkaila siya nito. Walang sakit na ihigit sa pagkakanulo ng taong kanyang pinagkatiwalaan. Sa mga sandaling iyon, naranasan na Jesus ang pait ng pag-iisa sa laban ng buhay. Napakasarap sana kung sa oras ng pagsubok ay may mga kaibigan tayo na nasa ating tabi. Hindi man makapagbigay ng solusyon, ngunit tahimik na karamay sa pagdadala ng bigat ng iyong pinagdadaanan. Ikalawa, ang karanasan ng lubos na pag-iisa. Sa hardin ng Getsemani, nagdasal si Jesus sa Ama habang nanginginig ang kanyang puso sa nalalapit na paghihirap. Bagaman batid niya ang daranasin, napasakop siya sa kalooban ng Ama. Ngunit nang siya'y nakabayubay na sa krus, pinagtatawanan, nilalait at tinudusta ng mga tao, tila naranasan niya ang pinakamadilim na sandali na nag-iisa. Ang anak ng Diyos ay nagbata ng bigat ng kasalanan ng buong sangkatauhan. Siya ang korderong inialay upang alisin ang kasalanan ng sanlibutan. Bagamat siya'y banal at walang dungis, itinuring siyang makasalanan alang-alang sa atin. Sa sandaling iyon, tila naranasan niya ang pagkakalayo sa Ama upang akuin ang parusang nararapat sanay para sa atin. Ikatlo, ang pait ng kawalan ng pasasalamat ng mga taong kanyang pinaglingkuran. Maraming taong tinulungan si Jesus, mga bulag na binigyan niya ng paningin, mga may sakit na pinagaling, mga makasalanang pinatawad, at ang mga nagugutom na pinakain. Noon ay sumisigaw sila ng Hosana sa anak ni David nang siya'y pumasok sa Jerusalem. Ngunit sa harap ng krus, nagbago ang kanilang tinig. Ang dating paghanga ay napalitan ng sigaw na ipako siya sa krus. Ipinapakita ng karanasang ito ang ating kahinaan, ang kahinaan ng puso ng tao, ang madaling makalimot sa kabutihang tinanggap. At panghuli, ang makita ang pagdurusa ng mga mahal sa buhay. Sa paanan ng krus ay naroon ang kanyang inang si Maria na tahimik na tumatangis habang nasasaksihan ang paghihirap ng kanyang anak. Walang sakit na hihigit na makita ang isang ina na nagdurusa para sa kanyang anak. Sa kabilang banda bilang anak, napakahirap para kay Jesus na makita ang pusong sugatan ng kanyang ina.
Ang pag-ibig sa pamilya at sa mga tapat na kaibigan ay lalo pang nagpalalim sa kanyang pagdurusa. Sa kabila ng lahat ng mga ito, ang sigaw ni Jesus ay isang panalangin pa rin. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sa gitna ng paghihirap, ang Diyos pa rin ang kanyang tinatawag, ang Ama pa rin ang kanyang dinadaingan. Ipinapakita lamang nito na sa pinakamadilim na sandali ng buhay, ang Diyos pa rin ang ating kanlungan. Siya lamang ang lubos na nakakaunawa sa lalim ng ating pagdurusa. Siya lamang ang ating mapagkakatiwalaan. Hindi ba't sinabi rin ni Jesus, lumapit kayo sa akin, kayong napapagal at nabibigatan sa buhay, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. At sinabi rin niya, mapalad ang mga nagdurusa sapagkat sa kanila ang kaharian ng Diyos. Batid ni Kristo na ang Ama ay higit ding nasasaktan. Isipin mo, ang kaisa-isang anak ay kanyang hinayaang magdusa at mamatay alang-alang sa kaligtasan ng sangkatauhan. Walang magulang ang madaling makakapagpapayag sa ganoong sakripisyo. Ngunit ginawa ito ng Ama sa walang hanggang pag-ibig niya sa tao. Ito ang sukdulang patunay na walang hanggan at walang kapantay na pag-ibig ng Diyos. Ang Diyos ay hindi lamang tagapagbigay ng solusyon sa ating mga problema. Higit sa lahat, siya ang ating kadamay sa pagharap sa mga pagsubok sa buhay. At tulad ni Kristo, tayo rin ay tinatawag na harapin ang mga pagsubok na may tapang at katatagan. Huwag nating hayaang manaig ang takot sa ating mga puso, sapagkat ang takot ang nangingibabaw. Madalas ay nagagawa natin ang mga bagay na hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. At kung tayo'y maglalakas loob na humakbang na may pananampalataya, ang Diyos ang siya nating kaagapay. Sa Kanya manggagaling ang ating lakas. Nawa makita natin na sa paghihirap ni Kristo, ang krus ay hindi lamang naging instrumento ng pagdurusa. Ginamit niya ito bilang luklukan ng tagumpay at tulay patungo sa Ama. Ang krus ang naging tanda ng pakikiisa ng Diyos sa sangkatauhan at bukal ng kanyang walang hanggang pag-ibig at awa. At kapag dumating na ang sandali na tayo mapasigaw man, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Naway hindi ito maging sigaw ng kawalan ng pag-asa, kundi maging panalangin ng pananampalataya na sa gitna ng bagyo ng buhay, ang Diyos ay patuloy pa rin na aagapay at gagabay sa atin. Sapagkat si Kristo ay hindi nanatili sa krus, hindi nagtapos ang kanyang kwento sa kamatayan. Siya ay nagtagumpay, siya'y muling nabuhay. Kaya't huwag nating katakutan ang ating mga krus sa buhay. Sa halip, yakapin natin ito ng may pananampalataya at sa pamamagitan nito, inilalapit tayo sa Diyos Ama na tunay na buhay at kaginawahan ng lahat. Amen. Jesus, you called out to your Father, not because He had abandoned you, but to show us how often we turn away from Him, who, from the beginning, has never failed to care for and uphold humanity. Strengthen our hearts in moments of doubt, and give us the courage to embrace again the crosses entrusted to us, the crosses that will ultimately lead us to you. Let us witness that none who trust in you are ever forsaken. Allow us to see, beyond the cross of Christ, the crown prepared for all who follow you. Amen.
Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my life. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. I thirst. After this, Jesus knew that everything had now been accomplished. And to fulfill the scriptures, he said, I am thirsty. I thirst is one of the final statements of Jesus from the cross. In the Gospel of John, chapter 19, verse 28, as Jesus hangs on the cross, he says two simple but powerful words, I thirst. At first, this sounds like a physical need. And truly, it was. Jesus was physically thirsty. After hours of suffering, losing blood, carrying the cross, and hanging under the hot sun, Jesus was really thirsty. His body was weak. His lips were dry. He felt real pain. And at that brutal moment, his torn and broken mouth only could utter, I thirst. But during this holy season of Lent, the Church invites us to look deeper. Jesus' words are not only about physical thirst, they reveal something much more profound. They reveal something very authentic, something divine. Yes, Jesus thirsts for our love. Jesus thirsts for our return. Jesus thirsts for our souls. Jesus, the Son of God, we imagine, who created the oceans and rivers, says, I thirst. How can the one who made water be thirsty? Yes, he thirsts. He thirsts for us. He thirsts for our love, for our faith, for our trust. On the cross,
Jesus was not only suffering physically, his heart longed for every person, for you, for me, and for all. He thirsted for the sinners who had walked away. He thirsted for the broken, for the lonely, for the lost. Even today, Jesus still says, I thirst. He thirsts for our time in prayer. He thirsts for our return when we fall into sin. He thirsts for a relationship with Him. In Psalm 42 verse 1, it says, as the deer longs for streams of water, so my soul longs for you, O God. Ang kaluluwa natin ay nauuhaw sa Diyos. Just as we thirst for water, our hearts thirst for love, forgiveness, and peace. When Jesus said, I thirst, He really thirsted for us. In the Gospel of Matthew, chapter 25, verse 35, Jesus says, I was thirsty and you gave me something to drink. Here, he identifies himself with the poor and the needy. When someone is thirsty, lonely, or suffering, Jesus is there. This is why Mother Teresa of Calcutta emphasized the words, I thirst. For her, these words were not only about Jesus' suffering on the cross. They were about his deep thirst for love and for souls. She believed that every poor, sick, and abandoned person carried the thirst of Jesus. Kaya para kay Mother Teresa, kapag tinutulungan natin ang mahihirap, pinapawi natin ang uhaw ni Jesus. Jesus placed the words, she placed the words, I thirst, in her chapels to remind her sisters that their mission was to quench the thirst of Jesus by loving the poorest of the poor. So, when we hear Jesus say, I thirst, our response should not be indifference. We should be alert and available to quench his thirst. And that can be by spending more time in prayer, by going to confession, by forgiving someone who has hurt us, by helping someone who is in need, by offering small sacrifices with love. Because we have to remember that every act of love
is like giving Jesus a drink of water. We have to remember that I thirst, these two words came from the cross 2000 years ago, but they reach into our hearts today. This land, let us not leave Jesus thirsty. Ibigay natin sa Kanya ang tunay niyang ninanais, ang ating pagmamahal, ang ating pananampalataya, at ang ating buong puso. And as we are looking at Him on the cross and meditating His passion, let us try to discover that the one who thirsted on the cross is the only one who truly satisfies the thirst within us. So, dear brothers and sisters, this holy season of Lent, let us listen to the voice of Jesus, who says, I thirst. May we give Him something to drink, our love, our service, and our whole heart. Amen. Jesus, you who created every spring and sea, the source of all living water, you are thirsty. Thirsty for the love of humanity, for justice, for holiness. Ignite in us the desire to live not just in name, but in deed, and use our lives to quench the thirst of others and bring reconciliation. O Jesus, source of life, rekindle the hearts grown cold, and satisfy the long-parched souls. Amen. O Diyos,
It is finished. There was a bowl of sour wine, mixed with gall and vinegar. They put a sponge in it, placed it on a hyssop branch, and lifted it to his lips. When Jesus tasted it, he said, "It is finished." Isang mapagpalang hapon sa ating lahat, mga minamahal na kapatid kay Kristo. Ang pang-anim na wika ng ating Panginoon habang siya ay nakabayubay sa krus. Naganap na. Sa pagninilay na ito, nais ko po kayong imbitahan at balikan po natin ang orihinal na teksto o orihinal na salita na sinulat sa Biblia, ang salitang Grego. Ang ginamit ni Jesus nang sabihin niya ang salitang ito, naganap na, ay tetelestai. Ano pong ibig sabihin ng tetelestai? It signifies the completion of a task, victory, or death cancellation, indicating that the plan of salvation was fully accomplished and redemption was secured. Mga minamahal na kapatid, maraming taon na ang nakalipas, ang mga arkeologo ay nakahukay doon po sa Jerusalem ng isang bahay. At sa loob ng bahay na ito, may mga dokumentong nakasulat. Ito po ay mga tax receipts o di kaya mga kasunduan sa pagkakautang. At sa baba ng mga tax receipts na ito at kasunduan ng pagkakautang, may nakasulat tetelestai, nang ibig sabihin bayad na ang utang. Sa paggamit ni Jesus sa salitang itong tetelestai, ang ibig sabihin na bayad na ang pagkautang sa atin. Sa pagsabi niya, tetelestai, naganap na, hindi lang po yung kanyang paghihirap ang natapos na o naganap na, kundi yung misyon niyang pagligtas sa atin ay naganap na. Marami tayong pagkakautang sa buhay. Halimbawa, siguro sa atin ngayon, maraming utang na loob, maraming utang sa 5-6. Pero ang higit sa lahat, yung pagkakautang natin sa Panginoon. Itong pagkakautang natin ay dahil po sa kasalanan. Sabi po sa Biblia, the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit sa kagandahan loob ng ating Panginoon, hindi kamatayan ang naging kabayaran, kundi nagkakaroon po tayo ng tinatawag na pag-asa na tayo ay maligtas. At itong lahat ay naging posible dahil po sa ating Panginoong Jesus. Naganap na tetelestai. At yung pagganap ni Jesus, hindi lang po simpleng pagbayad ng utang po natin, kundi ang kanyang inalay, walang iba, kundi ang kanyang buhay. Ang kaligtasan, mga minamahal na kapatid, napakahalaga sapagkat ang kabayaran na ito, walang iba, kundi ang buhay ng ating Panginoong Jesus sa cross. Mga minamahal na kapatid, ano po ang paanyaya sa atin sa salitang ito, naganap na, tetelestai, it is finished, natapos na. Sana sa ating buhay ay maganap din yung pag-ibig ng Diyos sa atin. At paano po natin maganap ang pag-ibig ng Diyos sa atin? Una, pwede nating maganap ang kalooban ng Diyos sa atin, ang pag-ibig ng Diyos sa atin, kung tayo ay may kapakumbabaan. Tulad ni Jesus na nakabayubay sa krus, Diyos nagpakumbaba, naging tao, inalay niya ang kanyang buhay sa krus para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Kung meron tayong kapakumbabaan sa ating buhay, kung marunong tayong magpakumbaba sa harap ng Diyos at sa ating kapwa, pwede nating sabihin, naganap na, tetelestai, it is finished. Pangalawa, mga kapatid, to love more, na magmahal. Sa pamamagitan ng pag-ibig, pagmamahal, maganap po natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay.
Tulad ni Jesus, na kahit tayo ay makasalanan, inalay niya ang kanyang buhay sa krus bilang pagmamahal upang maganap ang ating kaligtasan. Ang salitang ito, isang salita na kung saan nagpapahiwatig na si Jesus, siya po ay napanalunan na niya ang ating kaligtasan. Ngunit hindi po dyan nagtatapos. Ngayon, nasa ating kamay ang bola para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. At nawa sa ating buhay ay magkaroon tayo ng pagsasabing naganap na kung tayo ay may kapakumbabaan, kung tayo ay merong pag-ibig sa ating kapwa. May the good Lord bless us all. Pagpalain tayo ng ating Diyos. Almighty Father, through your Son, salvation has come, yet the work of living and sharing it has just begun. Make us instrument of peace in a world of violence, witnesses of unity in the midst of division, and channels of generosity in the face of greed. O eternal God, bring to completion the work you have begun, and let your kingdom come on earth as in heaven. Amen. Father, mercy. Father, hear me. Why have you gone from me? Broken, humbled, waiting, hopeful. Father, return to me. Wash me, my Lord, forgive me my sin. In your goodness, have mercy on me. For I have done evil before you, I know, have sinned from the day I was born. Father, mercy. Father, hear me. Why have you gone from me? Broken, humbled, waiting, hopeful. Father, return to me. Father, into your hands I commend my spirit. At noon, darkness covered the whole land until 3 in the afternoon. The sun lost its light, and the veil of the temple was torn in two. Jesus cried out with a loud voice, "Father, into your hands I commit my spirit." Ama, sa mga kamay mo'y ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Lucas 23:46. Mga salitang binanggit ni Jesus bago siya lagutan ng kanyang huling hininga. Si Jesus ay nabuhay sa mundo bilang Diyos na nagkatawang tao sa loob ng 33 taon. At ang buong buhay niya ay inialay sa pagsunod sa kalooban ng Ama. Isang kapansin-pansing pangyayari ay matatagpuan sa Lucas 2:41 hanggang 49 na tumutukoy sa pagkawala ni Jesus sa templo sa loob ng 3 araw nung 12 taon siya. Natagpuan nila Maria at Jose na kasama
at nakikipag-usap sa mga guro. Ang sabi ni Maria, "Anak, bakit mo naman ginawa ito sa amin? Lubha ang mga pag-alala ng inyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot si Jesus, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na dapat mamalagi ako sa bahay ng aking ama? Ang yugtong ito ay pagsunod sa kalooban ng ama." Nung malapit nang maghirap si Jesus at habang siya'y nananalangin, sabi niya, "Ama, kung maaari po ay ilayo mo sa akin ang kopang ito, ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo." Lucas 22:42. Lahat ng ginawa niya ay sa pagsunod sa kalooban ng Ama. Sa mga sandaling binabanggit niya ang ikapitong wika, nakakaranas na siya ng matinding pagod, kirot, hinagpis dahil sa mga labing oras ng pagpapakasakit. Humina na ang katawan, ngunit tinitiis niya sa pagsunod lamang sa plano ng Ama sa sangkatauhan. Sa ika-6 na wika, sabi niyang, "Natapos na." Nang ibig sabihin, nagampanan ko na ang misyon niyang iniatas ng Ama. Lubhang mahirap ang dinanas, bagkos sa kanyang isip ay sumasagi na matagumpay ang kanyang misyon. Kaya panahon na upang humarap siya sa kanyang Ama na naganap na ang layunin niya sa sangkatauhan. Tayo mga tao ay binigyan din ng misyon ng Panginoon. Ito sa pamagitan ng estado sa buhay. Maaring may asawa, pare, madre o walang asawa. At ang bawat estado sa buhay ay may kaukulang misyon. Maging mabuting ama o magulang, maging banal at mabuting pare o madre, at maaring banal din na nag-iisa. Ito'y inaasahan sa atin ng ating katapatan sa ating pagsunod sa Panginoon. Katapatan na gampanan natin ng mabuti ang dapat gawin sa estado ng buhay natin. Kaya nangangailangan na una ang pagtitiwala sa Diyos. Ang pagtitiwala sa Diyos na dapat nandiyan siya at tayo sinasamahan at hindi tayo pinababayaan ng Diyos sa hirap at ginhawa. Pangalawa, hinihiling sa atin ang pagtalima sa Diyos. Na alam natin na ang mga ating ginagampanan ay sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. So nagtiwala, surrender, at pagsasakatuparan ng mga misyon na iatas sa atin. Kaya mga kapatid, tingnan natin ang ating kalagayan. Atin bang nagampanan ang misyon na iniatas ng Diyos sa atin? Anumang estado sa buhay natin, masasabi natin sa Panginoon na pagharap natin sa Kanya sa ating kamatayan, masasabi ba natin na, Panginoon, pinagsikapan ko po na matupad ang inyong kalooban sa pamagitan ng aking katapatan sa pagsunod sa Diyos sa magampanin sa buhay. Kaya gusto kong hiramin ang sinabi ni Father Orbus sa kanyang mga pananalita na ang Kwaresma ay isang panahon upang usisain natin hindi lang yung pagbibisita iglesia, kundi yung bisita konsensya.
bisita alkansya, at bisita distansya sa malisya. Mga paraan upang may ayod natin ang ating paglalakbay sa mundong ito. Dahil sa panahon na tayo harap kay Kristo, pwede ba natin sabihin, Ama, sa mga kamay mo, ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Amen. Loving Father, today we honor the heart of your Son, wounded by our cruelty, yet now a sign of love's triumph and the promise to all whom you call. Teach us to see Christ in every person you call. Teach us to see Christ in every moment of our lives and to act in service to Him through others. May we place in your hands our worries, our plans for the future and our past. At the end of our lives, may we be united with Christ. Amen. Mga kapatid, sana nagkaroon kayo ng tuwa sa puso na makiisa sa refleksyon ng 7 huling wika ng ating Panginoon ngayong Good Friday. At kasama natin ang ating tinatawag na fasting at abstinence. At sana ho ay tayo ay sumubaybay sa mangyayari sa mga sumusunod na mga minuto na tayo ay pupunta na sa simbahan para makiisa sa veneration of the cross upang tayo ay makapagbigay dangal at respeto sa Panginoon na naghandog ng buhay. At ito'y mauuwi sa ating pagtanggap ng Holy Communion at ang simulain ng Divine Mercy Novena na magwawakas sa tinatawag na 9 days at yan ang Divine Mercy Sunday after Easter Sunday. At mamayang hapon, sumama po tayo at samahan natin ang Panginoon, ang Santo Entierro sa pagproprosesyon sa atin kapaligiran dito sa 51 barangays ng Santa Clara nang tayo ay mabasbasan niya. At bukas ay Black Saturday, katahimikan ang espiritu ng Black Saturday sapagkat tayo lahat ay nalulungkot sa pagkawala ng ating Panginoon.
sa pagpaslang sa Kanya. Ngunit alam natin ang pangako niya, siya'y muling mabubuhay at ito ang tuwa ng mga nananampalataya, ang Easter Sunday. At itong Easter Sunday na ito ay sisimulan natin ng bukas ng gabi, alas 9 ng gabi, at sama-sama tayo dito sa simbahan na maghahanda sa pagdiriwang ng kanyang muling pagkabuhay. Naway pagpalain po kayo ng ating Panginoon sa pagparito at pagsubaybay, at naway baunin ninyo ang mga hamon ng Good Friday nang tayo'y magkaroon ng masayang Easter Sunday. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen.